The best plan, ang pinakamagandang plano. Ito po ang title ng ating devotion ngayong umaga at kukunin natin sa Jeremiah 29:11 ang ating verse na pagninilayan ngayon. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating daily devotion live dito sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating topic ngayong umaga at napakaganda talaga nito dahil lagi na po natin itong naririnig. Kung kaya naman, samahan po ninyo ako sa mga merong ganitong Bible tulad ng Bible ko. Ang ating verse na pagninilayan sa Jeremiah 29:11 ay matatagpuan sa Tagalog sa Jeremiah 29 verse 11, page 787. Yan, dito po yan sa ganitong Bible. So again, welcome po sa ating daily devotion live. Today is Thursday, November 6, 2025. Wow, konting araw, linggo na lang ay Pasko na. Nakakatuwa naman po, no? Kaya nag-iiba na ang panahon, pero bagamat magpapasko, marami po ang nakararanas ng hindi magagandang pangyayari dahil sa bagyong nagdaang, bagyong Pino. Ngayon po ay sinasabi na meron na namang bagyong paparating, kaya po mag-iingat po tayong lahat at patuloy tayong manalangin na nawa ay huwag na pong tumuloy ang bagyong ito at lumihis na siya at huwag nang makapaminsala pa. Sige po, ako po'y excited ngayong araw na to dahil maganda po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Buksan na po ninyo ang inyong Bible at sabay-sabay po natin basahin ang ating pong verse for the day. So sabi po sa Jeremiah 29:11, pero i-check ko lang po muna kung okay ang aking sound kasi nasa labas kasi ako ngayon. Tingnan natin kung okay ang sound. So good morning po sa inyong lahat. I hope i-like and share po ninyo ang ating live devotion na ito para marami po ang makasabay sa atin. Nawala. Nasaan na yun? Yun. Sige po, check ko lang ang ating sound. Yun. Sure tayo. Praise God. Okay. So, sige po, let's start with our devotion. So, sabi po sa Jeremiah 29:11 sa New International Version, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future." Sabi naman po sa Tagalog, sa Jeremiah 29 verse 11, "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Maraming salamat, Lord. Ginising mo kami ng punong-puno ng kalakasan at ng pag-asa at pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Nawa ay samahan mo po kami sa devotion nito. Pangunahan mo po kami at ituro mo po sa amin, Panginoon, ang mga bagay na nais mong matutunan namin. Mangusap ka sa puso ng bawat isang manunood nito. Samahan mo kami, O Diyos. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. We love you, Lord Jesus, and thank you for loving us. Thank you for being with us, Father. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So muli po, no, basahin natin ang ating pong verse sa pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi po sa New International Version, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and the future." Again, sabi sa Tagalog,
sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Good morning, Ate Marilyn Bautista. Napakaganda po ng ating verse na ito, no? May pinapangako ng Diyos na tayo'y hindi niya bibigyan ng mga bagay na ikasasama natin, kundi ikabubuti natin. At binibigyan niya tayo ng pag-asa sa mensaheng ito. Kaya naman, nakikita natin ang buhay natin ito, ang plano ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. That's why our topic this morning ay pinamagatang The Best Plan. Pinakamagandang plano ng Diyos para sa akin at para sa iyo. Di po ba, no? Sabi ko nga, ang sarap malaman na merong talagang plano ang Diyos para sa atin. Para sa ikabubuti natin, hindi para sa ikasasama. Punong-puno ng pag-asa. Kaya panghawakan po natin ang pangako ng Diyos para sa ating lahat. Sabi nga po dito, Jeremiah 29:11 is a popular verse that's even slapped onto journals, etched into coffee mugs, and printed on t-shirts. Diba? Halos lahat. Lagi na nating nababasa, nakikita ang verse na ito kung saan-saan, di ba? Mga stickers na nakadikit sa mug, minsan yan pa yung inyong wallpaper. Kasi alam natin, no, na pwede natin panghawakan ang verse na ito na sinasabing, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Napakasarap, no? Kaya nga ang daming tao na lagi itong pinanghahawakan as their personal verse, yung parang life verse nila, di ba? Ang daming mga taong ganun, pinanghahawakan ang verse na ito. Kasi ang ganda naman talaga ng sinasabi, di ba? Yung sinasabing, "For I know the plans I have for you." Sabi sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Lumampas ako. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi mga planong para sa inyong ikabubuti. Diba? Napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. And God does have a plan for you. At yun ay isang katotohanan. Merong plano ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Kaya nga maging excited tayo every day. Yung paggising natin sa umaga, maging excited tayo kasi alam natin may magandang plano ang Diyos para sa atin. Kaya Ate Mabs, paano itong mga nangyayari sa amin ngayon na para bang napakaraming problema, pagsubok, sakit karamdaman. Bagamat dumaranas tayo ng mga ganyang pangyayari sa buhay natin, huwag kang bibitaw dahil sinabi ng Diyos, may plano siya para sa iyo at para sa akin. And God does want to bless you. Gusto ng Diyos na mapagpalain ka. Gusto ng Diyos na mapabuti tayo. And God does want to give you hope in the future. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. At yun ay bagay na hindi na po natin dapat pagdudahan. Kasi alam natin, no, sa nangyari sa mga buhay natin, bagamat dumadaan tayo sa ups and down ng buhay natin, ay makikita natin ang pagkilos ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, na pinagtatagumpayan natin ito at lubusan tayong nakakaranas naman talaga ng bagong pag-asa, bagong buhay. Di ba? Kaya nga, kahit na dumadanas tayo ng mga pagsubok na sa buhay natin, mapapansin nyo, dumarating ang panahon nagiging kwento na lang siya. Nagiging isang buhay na patotoo na lang siya. Kasi nalampasan na natin, napagtagumpayan. Ilang taon na ba tayong nabubuhay sa mundo ito? Di ba?
At doon natin nakita talagang napakabuti ng Diyos. Napakamakapangyarihan niya na minsan hindi natin ma-explain paano nangyari yun. Paano ko nalampasan yung mabigat na problema na yun ng buhay ko? Paano ko yun na, na, na para bang dumaan lang siya na kaya ngayon ang gaang-gaang mo na siyang ikinukuwento. Kasi gusto ng Diyos na pagpalain tayo, gusto ng Diyos na mapabuti tayo, gusto ng Diyos na bigyan tayo ng pag-asa at ng magandang future. At may plano talaga siya para sa atin. Kaya lang din natin makita yung plano ng Diyos kasi ang kadalasan, hindi pa man na ipararanas ng Diyos ang kanyang plano para sa atin, ay lumilihis na tayo ng landas. Kaya hindi tuloy natin nakikita at nararanasan yung magandang plano ng Diyos para sa atin. But we should also pay attention to the original context. Ayan. Kaya napakahalaga po, no, sa pagbabasa ng Bible. Huwag lang tayong magdepende dun sa verse na ating binabasa. Basahin natin yung context nito o yung kabuuan. Kung kaya nating basahin ang buong aklat ng Jeremiah, mas mainam. Pero pwede nating basahin kahit yung isang chapter lang na ito. Kung yung chapter 29 ay mababasa natin, kahit papaano magkaka-idea tayo, ganun pala yun. Di ba? Kaya po, bigyan natin ng oras na mabasa natin yung kabuuan ng chapter 29. At I encourage everyone at nawa magawa natin, no? Basahin natin yung buong Jeremiah. Ayan. Para po, meron na tayong guide sa pinag-uusapan natin ito. And sabi dito, in this case, no, sabi po, yung sa original context ng Jeremiah, in this case, God was speaking through the prophet Jeremiah to the people of Judah, people who'd recently been exiled to Babylon for 70 years. So sila yung mga pinatapon. Itong mensaheng ito ay sinabi kay Prophet Jeremiah sa mga tao sa Judah na mga na-exile. So ibig sabihin mga pinatapon, no, for 70 years. Grabe, napakatagal, no? Pinatapon sila at yung pakiramdam ng ipinatapon ka, parang feeling mo pinabayaan ka na, iniwang ka na, ganun yun eh, di ba? Kaya sinasabi ito dun sa mga taong ito. And the Jewish people were banished to a foreign land because of their insatiable appetite for sin. In fact, for 23 years, Jeremiah had been warning them to stop rebelling against God or prepare to face the consequences. Kasi mga tao noon, itong mga Israelita na to, sobrang titigas ng ulo. Na para bang dahil nga sa nangyari na ipinatapon sila, ang pakiramdam nila, kailangan mag-rebelde na tayo, no? Kasi anong klaseng Diyos ito? Bakit tayo pinabayaan? Bakit tayo pinatapon? Bakit tayo pinarurusahan ng ganito? Parang tayo lang din, no, sa mundong ating ginagalawan ngayon. Pag dumaranas tayo ng pagsubok, dumaranas tayo ng mga kabigatan sa buhay, wala na tayong ibang sisihin kundi ang Panginoon. Wala na tayong ibang ginagawa kundi magrebelde, magalit, sisihin ng Diyos. Kasi para bang ang Diyos ang lahat ng may kasalanan kung bakit tayo dumaranas ng mga ganito. Even yung bagyo, yung baha. Pero pinapakita ng Diyos, di ba? Nangyari ang baha hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa mga kapabayaan at kasakiman ng mga tao na namumuno sa Pilipinas. Dahil dito sa mga flood control na ito na projects na hindi nangyari. So, wala sa Panginoon ang problema, kundi sa mga taong mga mapagsamantala, mga taong iniisip lang ang kanilang sarili at hindi ang kapakanan ng iba. Diba po, no? Wala namang ibang hinangad ng Diyos, kundi ang kabutihan para sa ating lahat. Yun yung gusto niyang ipakita dito. Ganon niya tayo kamahal. Kaya lang ang mga tao ay talagang sadyang sakim, sadyang selfish. Wala nang ibang inisip kundi yung paano sila, paano kami. Kami muna bago kayo. Na kahit hindi na nila pera, na nakawin nila para lang sa ikagaganda ng buhay nila. Pero hindi nila nakita ang maaaring epekto nito sa mas maraming tao
na magsasuffer. Kaya huwag natin sisihin ang Diyos sa mga pangyayaring ito. Hindi naman natin sinasabi na manisi tayo ng ibang tao. But the best thing that we can do is to trust the Lord, to hold on to your faith. Doon tayo kumapit. Kasi may plano ang Diyos para sa mga taong ito na gumawa ng hindi tama. Para sa mga taong nagdurusa ngayon dahil sa mga ah, pangyayaring ito. Huwag kang mag-alala kapatid, may plano ang Diyos para sa iyo. Meron siyang nakalaan na pagpapala para sa ating lahat. Okay, huwag tayong matakot sa mga nangyayaring ito sa buhay natin. Ano man ang pinagdaraanan mo, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Tandaan mo, may plano siyang maganda para sa iyo, para sa ikabubuti mo at hindi sa ikasasama mo. Para mas lalo kang makakita ng pag-asa sa buhay na ito, bagamat napakarami na pagsubok na minsan di mo na maunawaan. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Pero ang pinaka-importanteng gawin mo ay manalangin ka sa Diyos. Kumapit ka sa maliit o mumunting pananampalatayang meron ka. Sabi niya, kahit gamustasa na lang ang pananampalatayang meron ka, panghawakan mo yan. Sapagkat yan ay pakikinggan at i-honor ng Lord. So please, don't give up. Kumapit ka sa Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. So, stop rebelling. Huwag ka nang magsumama ang loob dahil sa mga nangyayari. Kaya Ate Mabs, kaya mo lang naman nasasabi, hindi mo naman ito pinagdadaanan eh. Iba yung buhay mo sa buhay namin. Naku, hindi po totoo yan. Pare-pareho tayong dumaranas ng pagsubok sa buhay. Wala pong exempted dyan. Iba-iba lang ang intensity niyan. Iba-iba lang ang pangyayari, pero pare-pareho tayong dumaranas niyan. Ang pinakamahalaga lang, huwag kang bibitaw sa Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo at sa Diyos na tunay na nakakaalam ng iyong kinabukasan. May plano ang Diyos sa ating lahat. Panghawakan natin yun. And God is, sabi dito, the Jewish people were, okay. So, no? Parang binalaan ni Jeremiah ang mga tao na wag rebelde kasi meron tayong consequences na haharapin kapag tayo ay nagrebelde sa Diyos. Kaya imbis na magrebelde tayo, magtanong kung bakit, why not continue serving God, continue to obey the Lord, continue to love the Lord, continue to read the Bible, continue to pray, continue to attend worship service. Huwag kang titigil kasi patuloy na i-reveal ng Lord sa iyo ang mga sagot na yan sa mga tanong mo. Kasi mahal ka niya eh. At lalo kang makakaramdam ng comfort kapag hindi tayo bumitaw sa ating Panginoon. And God is patient, but He is also just. Yes, ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa atin. Ang Diyos ay tunay na mapagpasensya. Pero ang Diyos ay, ang tawag dito, tapat siya. At talaga siya ay matuwid. Yun. Hindi po fair si Lord, fair siya. Kaya huwag kang mag-alala. Kung meron mang mga tao na may dahilan o may bakit nagbabaha dahil sa kanilang kapabayaan, dahil sa kanilang kasalanan, huwag kang mag-alala. Merong Diyos na nakakita niyan, merong Diyos na gaganti para sa atin, may Diyos na aayos ng lahat ng ito. Fair siya eh. Gumawa ka ng kasalanan, merong kaakibat na parusa yan. Alam natin lahat yan, na ang ating Diyos ay matuwid. Talagang kung nagkasala ka, merong kaakibat na kaparusahan yan. Pinapalo ka para madisiplina ka. Kaya maghintay lang tayo. Sabi nga, for I know the plans I have for you. Relax ka lang. I got you. Yun yung gustong sabihin ng Lord. Hawak kita. Ako ang may hawak ng buhay mo. Ako ang may hawak ng kinabukasan mo. Relax ka lang. Sasamahan kita. Tutulungan kita. Gagabayan kita. The revenge is mine. Sabi nga ng Lord. Siya ang bahala
'di ba? Kasi gusto ng Diyos 'wag tayo ang kumilos, 'wag tayo ang gumalaw, gumawa ng bagay na posibleng ikapahamak pa natin ng dahil sa kagustuhan nating gumanti, kagustuhan nating, ah, magawa yung bagay na yun sa taong nakagawa ng kasalanan sa'tin. 'Wag na, may Diyos na puwede nating lapitan at sumbungan na, "Lord, ikaw na po bahala sa kanila. Alam mo na po ang gagawin sa kanila. Ayokong magkasala." Kasi sa totoo lang, masakit 'no, pagka nakaranas tayo ng mga bagay na may taong nanakit sa'tin, may mga taong nagalit sa'tin, umaway sa'tin, o kagaya ng mga baha na 'to, gustuhin mo mang sugurin itong mga taong may kinalaman sa pagbaha dahil sa pagnanakaw nila. Wala naman tayong magagawa dun, eh. We do not have control sa gano'ng bagay. Ang kaya lang talaga nating magawa ay manalangin tayo, pagdasal natin sila, at patuloy-patuloy nating pagdasal na sa totoo lang, pinapakita na ng Diyos, eh, 'di ba? Na-e-expose na sila at ito ay dahil sa Panginoon. Nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos kasi parang gustong sabihin sa'tin ng Diyos, "Huwag naman ako ang sinisisi niyo." 'Di ba? Hindi ako ang may kasalanan niyan. Kasi sabi niya dito, "Wala akong hinangad kundi ang ikabubuti ninyo, hindi para sa ikasasama niyo. At wala akong ginusto kundi ang, ah, mapuno kayo, magdulot ito ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." Yun ang gusto ng Diyos, yung kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hindi yung mawalan tayo ng pag-asa kasi ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay mapagmahal, mapagpasensya. Diba? Kaya kapit lang kapatid, huwag kang bibitaw. In other words, the Jews were sent to time out. And as you can read in the preceding chapters, God made a case against His beloved people. They'd exploited foreigners, orphans, and widows. They'd denied the rights of the poor. They'd refused to stand up for truth or obey God's instructions. They'd murdered the innocent and committed adultery. They'd rejoiced in doing evil, and their lives were ruled by greed. They'd even built pagan shrines, sacrificing their sons and daughters in the fire. It was a dark time, and yet somehow God's mercy always extends to the darkest places on earth. Yan. So, kung mapapansin po niyo, binabasa ko kasi yun. Kung mapapansin po ninyo, no, ang mga tao, nung nakaranas sila ng gano'n na parang tinatapon sila, mas lalo silang naging masama. Ginawa nila yung mga bagay na 'to. They exploited foreigners, orphans, widows. They denied the rights of the poor. They refused to stand up for truth or obey God's instructions. They murdered the innocent and committed adultery. Ang dami nilang ginawa na kabaligtaran, no? Na parang dahil sa pagre-rebelde nila, ay mas lalo silang hindi sumunod sa Diyos, mas lalo silang nagalit, mas lalong pinakita nila na parang mas magaling sila sa Diyos, na sila dapat yung pinakikinggan. Alam niyo, talagang relate na relate ako dito eh. Kasi ganito tayo sa mundo eh. Ganito tayo. Ako ganito ako, ganito ako noon. Nung lumang buhay ni Ate Mabs, talagang pag dumaranas ako ng pagsubok, imbis na lalo akong lumapit sa Diyos, lalo akong lumalayo. May mga panahon pa po noon na pag hindi nasunod yung gusto ko, ang babaw ko nga eh. Ito, matindi to, pinatapon. Di ba? Parang binaliwala. Ako hindi po eh. Noon, parang nagkaroon ako ng matinding problema, nawala lang yung mga material na bagay na mahalaga sa akin. Parang feeling ko hindi na ako mahal ng Diyos. Parang feeling ko pinabayaan na ako ng Diyos. Iniwan na ako ng Diyos. So, anong ginawa ko? Mas lalo akong nagsumikap sa buhay ko na
patunayan na mali ang Diyos. Parang gano'n ako no'n. Talagang iniwan ko ang ministry ko, tumalikod ako, hindi na ako nagche-church every Sunday kasi feeling ko ba't ako magche-church? Eh, hindi naman ako pinapakinggan ng Diyos, pinabayaan na ako ng Diyos, gano'n ako. Although hindi po ako nagsasalita, pero in my action, nagre-rebelde na pala ako sa Diyos. Parang sinisisi ko siya na, "Bakit gano'n Lord? Naglilingkod ako sa'yo." Kasi active po ako nun sa ministry, eh. Sobrang active ako nun. Tapos sabi ko, "Lord, bakit gano'n? Active ako sa church, active ako sa ministry, pagkatapos pinabayaan mong mangyari 'to sa'kin." Yung mga gano'n yung drama ko sa Panginoon nun. So, lalo akong nagrebelde sa pamamagitan ng binuhos ko yung oras ko sa trabaho, negosyo, inubos ko yung oras ko dun para makalimutan ko yun. Pero hindi ko alam, maling-mali pala yung direksyon na tinatahak ko. Maling-mali pala yung ginagawa ko. Imbis na mas lalo akong magsumiksik sa Diyos, lalo ako dapat maglingkod sa Diyos, lalo akong manalangin, magbasa ng Bible. Naku, alam niyo dahil sa katigasan ng ulo ko, talagang hinayaan ako ng Diyos. Yun ang gusto mo, eh. Kasi ang Diyos napakabuti, eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ay makatarungan, matuwid. Gusto mo 'yan? Sige, 'di ba? Gano'n din tayo minsan mga magulang ano, gusto mo 'yan, sabi mo sa anak mo, sige, para makita mo kung anong consequences niyan. Gano'n ang Diyos. Kaya ako nung natutunan ko 'yun, yun din yung pinairal ko sa mga anak ko, eh. Kapag gusto nila ang isang bagay, ini-explain ko, "Yan ang gusto mo? Sige, andito lang ako to support you, to protect you, to guide you. Pero tandaan mo, maaaring hindi tama yung desisyon mo. Pero dahil yan ang gusto mo, go for it." So, gano'n po ang Diyos natin, 'no? Hinahayaan niya tayo minsan sa isang bagay na kakulitan natin. 'Di ba minsan may isang bagay na ayaw naman ng Diyos na ipagawa sa'yo, pero yun yung gusto mong gawin, pinagpipilitan mo, o sige, go, hahayaan ka niya and you will suffer the consequences. Ikaw din ang magsa-suffer niyan. Sabi nga, for every decision, there is always a consequence. Hindi po puwedeng wala. Kaya mag-iingat tayo sa mga bagay na gagawin natin. Lagi nating i-align 'to sa Panginoon. Kaya huwag na tayong tumulad sa mga taga-Juda na 'to, na mga tao sa Juda na ang titigas ng mga ulo. Sumunod na lang tayo sa Panginoon. Kahit na napakabigat ng ating pinagdadaanan, lalo na kung tayo ay mga anak na ng Diyos, kung tayo ay nakakilala na sa Panginoon, ano pang dahilan natin para magrebelde sa Diyos? Ano pang dahilan natin para hindi sumunod sa Diyos? Eh, kilala mo na siya, eh. Alam mo na kung anong kaya niyang gawin sa buhay mo. Alam mo na siya ang may hawak ng buhay mo at ng kinabukasan mo. Maiintindihan ko pa 'yan kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Diyos, wala ka pang personal na relasyon, talagang dumarating sa punto na na dadaan ka diyan. Kasi hindi mo pa siya kilala, eh. So, talagang titigas pa yung ulo mo, magrerebelde ka pa sa Diyos, hanggang sa ma-realize mo, hanggang sa may mga taong gagamitin ng Diyos para makakilala ka. Pero kapag nasa Panginoon ka na, huwag mo na akong gayahin. Ako kasi nung mga panahon na yun, nasa Panginoon na ako, eh. Pero ang tigas pa rin ng ulo ko. Hindi pa rin ako nakikinig. Hindi pa rin ako sumusunod sa Diyos, 'di ba? Kaya please, trust the Lord and pray and trust the process, 'di ba? Ang Panginoon ay merong plano sa'yo. Sabi nga, "For I know the plans I have for you, says the Lord, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ang ganda naman nun. And sabi dito, that's why just a few verses later, God said they could seek Him and find Him and He would bring them back from captivity. Anong sabi niya? Kaya pag nagbabasa po kayo ng Bible, wag lang kayo magtuon sa isang verse lang. Basahin niyo yung mga succeeding verses para mas maintindihan natin. So, anong sabi niya sa chapter 3, verse 13 to 14? "Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin." So, kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok, mga problema sa buhay,
hanapin natin ang Panginoon. Mas lalo tayong magsumiksik sa Kanya. Mas lalo natin siyang kausapin sa panalangin, kausapin sa Kanyang salita, sa Bible, magbasa tayo ng Bible. Ito lagi ko 'to sinasabi kapag meron sa akin naghingi ng advice. Basahin mo ang Bible. You pray before you read the Bible. You seek God. You ask wisdom from the Holy Spirit. Naiintindihan mo man siya o hindi, just continue to read the Bible. At maniwala ka, darating ang time. Tumutugon ang Panginoon. At aayusin ng Diyos ang buhay mo. Aayusin ng Diyos ang mga problema mo, ang mga pagsubok mo. Just continue to pray, to trust Him with all your heart. Diba? Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag mo nang pakaisipin kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Siguro kasi ganito, kasi huwag ka nang mag-isip. Do not lean on your own understanding. But trust in the Lord with all your heart. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Tutulungan ka ng Diyos, sabi yan sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Diba? Tutulungan ka ng Panginoon. At sabi pa niya sa verse 14, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan ko sa inyo at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago ako nabihay. Ganun ang pangako ng Diyos. Ibabalik ka niya sa dati. Na yung iba, Lord, bakit pati yung yaman nawala? Bakit naghirap kami ng ganito? Bakit yung bahay namin naransak? Bakit yung kotse namin nabaha, naanod, nasira? Bakit? Ang daming tanong, di ba? Anong sabi ng Diyos? Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Ibabalik ng Diyos. Alam niyo po, sabi ko, nung binabasa ko to, sabi ko, Lord, thank you. Kasi yung kayamanan, hindi lang yan yung material na bagay. Ano yung kayamanan? Ako po talaga ngayon sa panahon na to, parang natanggap ko na yung kayamanan na mula sa Diyos. Wala ako ng material na bagay. Hindi man naibalik yung bahay, hindi man naibalik yung sasakyan, hindi man naibalik yung yaman na meron ako noon. Pero sabi ko, Lord, walang hihigit sa kayamanan ng relasyon ko sa iyo. Dahil sa relationship ko with the Lord, nagkaroon ako ng kayamanang punong-puno ng kagalakan, yung kayamanan ng kapayapaan, kayamanan ng kagalakan, na kahit na wala ako ng mga bagay na meron ng mundo, pero masaya ako. Kontento ako. Wala na akong hihingin. Diba? Yung sasakyan na to, di amin to. Sa anak ko to, pero sabi ko nga, Lord, thank you. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Ibinabalik talaga tayo. Alam niyo, sa kabila ng katigasan ng ulo ko noon, sa hindi ko pagsunod, after ko ma-stroke, na pinilit ko ng sumunod sa Diyos, ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, kahit na trying hard pa din ako. Pero I praise and thank the Lord kasi pinaparanas niya sa akin yung buhay na walang hanggan dito sa lupa. Yung buhay na kapiling ng Diyos. Yung buhay na kasiya-siya. Puno ng kagalakan. Na kahit na ang daming pa ring pagsubok na nararanasan, na nadadaanan, pero alam mo yun, may kagaanan, may kapayapaan. Ang sarap ng tulog mo sa gabi. Kahit may mga nararamdaman ka pa, pero alam mo na ang Diyos ang may hawak sa buhay mo. Iba, totoong ibinabalik tayo ng Diyos sa dapat. Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya huwag kang bibitaw. Kahit anong pinagdaraanan mo, huwag na huwag kang bibitaw sa pananampalatayang meron ka. Ngayon, kung wala ka pang relasyon o personal na relasyon sa Diyos, yun muna ang dapat mong gawin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Matthew 6:33, di ba? Hanapin mo muna ang Panginoon. Kasi yun ang kasagutan sa lahat ng iyong pinagdaraanan. Walang iba na tutugon at magiging katugunan ng iyong problema, pagsubok, sakit, karamdaman, kundi ang Panginoon. Maniwala ka. Dahil naranasan ko na yan. Ganyan po ang mga pinagdaanan ko. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, binigyan niya ako ng pagkakataong muling makabalik. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Talaga. Sobrang napakabuti mo, Panginoon. Hindi ko po deserve. Sa totoo lang. Kasi makasalanang tao ko. Matigas ang ulo ko. Pero binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makabalik. Thank you, Lord. Thank you talaga. Sobrang thank you. That's why He encouraged them while in exile to build houses, plant gardens, get married, have babies, and work for the peace and prosperity of their temporary home. Ang Diyos kailanman hindi tayo pinabayaan. Palagi siyang magbibigay ng wisdom on what to do and how to do it. Sabi niya sa Jeremiah 29 verse 5 to 7. So basahin natin po yan. Sabi po dito, magtayo kayo ng mga bahay at dyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. So anong sinasabi dito? Do not lose hope. Kung saan ka man naroon ngayon sa sitwasyon ng buhay mo, may pag-asa. Merong plano ang Diyos para sa iyo dyan. Mas magandang plano pa kaysa sa mga pinaplano mo. Kasi ako po sobrang dami kong plano sa buhay ko noon. Pero hindi pinahintulot na mangyari yun ng Diyos kasi may mas maganda pala siyang plano sa buhay ko na mas payapa ako sa plano niya para sa akin. At kami dinala niya. Sa totoo lang, para rin kami itinapon. Hindi naman tinapon. From Cavite to Bulacan. Hindi namin alam noon, bakit kami dinala dito, Lord, sa Bulacan? Anong mayroon dito? At alam niyo po ba, dito ko na-realize, dito sa lugar ng Bulacan, dito ko nakita. Dito pinakita ng Diyos ang aking paglago. Dito niya itinuro. Dito niya ako tinulungan na bumangon, makita ang kapangyarihan niya. Minsan may mga bagay tayo hindi natin maintindihan. Bakit ganun? Ba't ganun? Diba? Ba't mo ako dinala sa ganitong lugar? Anong gagawin ko dito? Sa totoo lang po. Pero makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos kapag hinayaan mo siya na kumilos sa buhay mo dahil may mas maganda pala siyang plano para sa iyo. So, huwag ka tanong ng tanong, sunod ka lang ng sunod. Kasi may hihigit pa ba sa kapangyarihan ng Diyos? Wala. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. So, kung saan ka man naroon ngayon, pasalamatan mo ang Panginoon sapagkat may plano siya sa buhay mo. Mas magandang plano para sa buhay mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. And He wanted them to know. He hadn't forgotten them. Tandaan mo, tulad ng mga tao sa Juda, hindi tayo pinabayaan ng Diyos at hindi tayo kinalimutan ng Diyos kung saan ka man naroon ngayon. And He still wanted good for us and for them. He still had plans to restore them. God has a plan to restore you, to restore your family, to restore your life, to restore your business. Lahat may plano ng Diyos. And God is serious about sin, but He's just as passionate about redemption. Seryoso ang Diyos pag tungkol sa kasalanan. Pag nagkasala tayo, may kaakibat na pakaparusahan yan. Pero ang maganda doon, He is just and passionate about redemption. Gusto ng Diyos na tayo ma-redeem, maligtas. Kaya hindi niya hahayaan na tayo magpatuloy sa ating kasalanan. Though Jeremiah 29:11 was meant for a specific people at a specific time, God's heart for the restoration of broken people is generationally timeless. Generationally timeless talaga. Bagamat specific yung kinukwento tungkol sa Jeremiah 29:11 para sa mga tao noong unang panahon, pero tandaan natin ang pangako ng Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay pare-pareho. Hindi yan nagbabago ang Panginoon. Hindi siya nagbabago sa kanyang mga sinasabi at ang kanyang pangako. Pangako niya noon at yan pangako niya pa rin para sa ating lahat ngayon. Kaya huwag tayong titigil sa patuloy na
lapit sa Panginoon at pagtitiwala sa Kanya. Even when we feel stuck in the process, God still has a plan. Kahit tingin mo parang ganito na lang lagi ang buhay namin, wala nang nangyayari, huwag kang mag-alala, may plano ang Diyos sa'yo. We can put our trust in God whose goal is always redemption. Laging ganun ang goal ng Diyos para sa atin. Ano man ang ating plano, ano man ang ating ginagawa sa buhay natin, saan man tayo napadpad, ano man ang mga nangyayari sa atin, tandaan mo palagi, mayroong plano ang Diyos to redeem you. Iligtas ka, tanggalin ka dyan at ibalik ka sa kung saan ka dapat ilagay ng Diyos. Kasi meron siyang mas magandang plano sa iyo at sa akin. All you need to do is to humble down, pray, and seek God. Lumapit tayo at hanapin natin ang Panginoon sapagkat ang ating Diyos ay naghihintay lang sa ating pagpapakumbaba. Mahal na mahal niya tayo. Wala siyang hinangad, kundi ang ikabubuti natin. Ayaw niya tayong mapahamak at mapasama. Kaya wag na nating hangarin pang mag-rebelde o mag-isip pa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Bagkus, let's pray and continue to read the Bible and seek God with all your heart. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa napakaganda mong mensahe para sa aming lahat ngayong umaga, Panginoon. Tunay o Diyos na meron kang magandang plano para sa buhay ko at sa buhay naming lahat. Plano na para pagpalain kami, plano na para ayusin ang buhay namin, plano na para sa ikabubuti namin, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, kung sa mga panahon na kami ay nagagalit, naiinis, nagre-rebelde, na parang gusto naming magwala kasi bakit? Ang dami naming tanong, Panginoon, kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa aming buhay, sa aming pamilya. Pero Lord, palitan mo ang mga bagay na ito ng pagtitiwala sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa panahon kami ay nagtatampo, sa mga panahon na kami nagre-rebelde sa iyo, sa mga panahon na imbis na magsimba kami, hindi kami nagsisimba, imbis na magdasal kami, Panginoon, ginagawa pa naming busy ang buhay namin sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng courage, ng lakas ng loob, at ng patuloy kaming magtiwala sa iyo, Panginoon, na ang buhay namin ito ay walang silbi, walang kwenta kung hindi kami nakaangkla sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na laging magtiwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi po kaming magkaroon ng oras sa pagbabasa ng iyong salita. Magkaroon ng oras sa pakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, kasi palagi mo kami pinaalalahanan sa mga bagay na ito upang kami lalong kumapit sa iyo, lalong magtiwala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo ang mga tao sa mga sandaling ito na pinanghihinaan ng loob, mga taong nawawalan ng pag-asa, sa mga taong hindi alam kung ano ang gagawin. Give them the wisdom, Lord. Give them the knowledge, Father God. At nawa, Panginoon, maramdaman pa rin nila ang iyong kapangyarihan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang mga taong nakaranas ng baha, ang mga taong inanod ang mga sasakyan, nabaha ang kanilang mga tahanan, nasira ang kanilang mga ari-arian. Tulungan mo sila, Panginoon, na makita nila kung ano ang dahilan ng lahat ng ito. Makita nilang kapangyarihan mo sa kabila ng mga kabigatang ito, Panginoon. Maramdaman nawa nila, Panginoon, ang presensya mo sa buhay nila. Comfort them, Lord God. They need you, Lord. Kailangan ka po nila, Panginoon. Sa mga tao rin na may mga karamdaman na dinaranas sa mga sandaling ito, kailangan ka nila, Panginoon. Naway makita nila, Lord Jesus, na ikaw lang at wala nang iba ang tanging makakatulong sa kanila upang mapagtagumpayan nila ang buhay na ito. Hindi madali, Lord, na magkasakit. Pero gusto namin, Panginoon, na panghawakan ang iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan kailanman. Maraming salamat, Lord. Continue to bless ang mga taong nanonood ng live devotion na ito. I-bless mo sila, Lord God. Tulungan mo sila, Panginoon. Alam mo kung ano ang kanilang mga pinagdaraanan. Alam mo ang kanilang mga panalangin. Tulungan mo po sila, Panginoon, na patuloy silang kumapit sa iyo. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan at protektahan, Panginoon. I-provide ang lahat ng kanilang pangangailangan. At makita nila, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa buhay nila. Thank you, Jesus. Continue to bless Ate Mabs TV family, God Loves Movement Ministry and family. I-bless mo rin, Panginoon, ang God First Christian Ministry International, maging ang event nila
Lord, sa darating na December, Panginoon, bless them, Lord God, and lead them, Lord Jesus. Be with them, Father God. I-bless mo rin po, Lord, ang Global Life University, ang lahat ng mga churches in this world, Lord, sa Pilipinas, Panginoon, ang lahat ng mga leaders, pastors, Father God. I know, Lord Jesus, that you are with us. And thank you, Lord. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon namin gagawin sa aming mga buhay. Samahan mo po kami sa lakarin ng aming buhay, Panginoon. At ingatan mo po ang aming buong pamilya. Maraming salamat po, Lord. We love you, Lord. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pag-join sa ating pong devotion ngayong umaga. Sobra po akong blessed. Ang ganda ng topic ng Lord ngayon. Thank you, Lord, for the message. Thank you, Lord, for the wisdom. Thank you, Lord, for your love. So, thank you, Lord. Ayan. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nanood ngayong umaga. Kay Ate Marilyn Bautista, kay Ate Marilyn Morados, kay Ate Edgy, kay Ate Lucy, kay Ate Jenny, kay Kuya Alan, kay Kuya Jay Ginto, salamat. Salamat po. At sa mga nanonood din po sa God Loves You Movement Facebook page, hindi ko man po makita kung ang inyong mga pangalan, ay maraming salamat po sa inyong panonood. So please don't forget to like and share this video. Pakishare po natin ang video na ito kung sa tingin niyo ito ay makakatulong sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, para po makarinig din sila ng mabuting balita. So, yun po. And also, sa mga hindi pa po naka-follow, please follow our page, Ate Mavs TV at God Loves You Movement Facebook page at iba pa nating mga pages. And also, please do subscribe our YouTube channel, Ate Mavs TV. Dahil yung mga videos po natin ay doon natin nilalagay para po pwede yung balikan anytime. Pwede nyo rin i-share sa inyong mga friends. Maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope to see you all again tomorrow at 6:30 in the morning. Samahan tayo naman ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Always remember, God loves you. Good morning, Ate Lori. God loves you. Bye-bye. See you tomorrow. See you mamaya, mga ka-Thursday group ko. 7 p.m. sa ating pong online fellowship. God bless everyone.